Pwes, tatapatin na kita. Ayokong magpakasal sa'yo. Kung noon pa may ayoko nang magpakasal sa'yo, ha? Nung una mo akong inalok, hindi ko tinanggap yon. Mas lalo ngayon, ayaw kong magpakasal sa'yo. At pinuputol ko na ang relasyon natin ngayon. Helen. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Maraming salamat at tinanggap mong pag-ibig ko. Ang tagal kong pinangarap ang araw na to. Pinaligaya mo ko, Helen. Pinaligaya mo ko. Mahal kita, Jinggoy. Sana hindi ako nagkamali ng pagtanggap ko ng pag-ibig mo. Hindi ka nagkamaling pagtiwalaan ako. Ipinapangako ko, hindi ka luluha sa piling ko. Aasahan ko yan, ha, Jinggoy. At para hindi ka na magduda pa, kung gusto mo, pakasal na tayo. Ano? Kasal agad? Katatanggap ko lang ng pag-ibig mo, kasal agad? Oo, para mapatunayan ko sa'yo na tapat ako sa hangarin ko. At para makabuo na tayo ng pamilya. O ano, payag ka na magpakasal na tayo? Huwag muna. Masyado ka namang nagmamadali. Pareho pa tayong bata. Magsawa muna tayo sa ating buhay, dalaga at binata. Ikaw rin, maaga kang mapapasubo sa obligasyon. Nakahanda na akong lumagay sa tahin, Karen. At napaghandaan ko na ang ating kinabukasan. Oo nga, pero mga bata pa naman tayo eh. Anong bata pa? 25 ka na. Ako na may 27 na. May trabaho na ako. At higit sa lahat, may ipon na ako. Pwede na tayong bumuo ng pamilya ng mga oras. Hindi pa ako nagsasawa sa buhay dalaga. Hayaan mo munang magsawa muna tayo sa ating buhay na sarili lamang natin ang iniintindi natin. Okay, ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Pero sana hindi na magtagal ay papayag ka ng pakasal sa akin. Mabuti naman at tinanggap mo lang pag-ibig ni Jinggoy. Ang tagal din niyang naligaw sa'yo, anak. Oo nga po, Itay eh. Sa lahat ng manliligaw ko, sa kanya panatag ang loob ko kaya sinagot ko na siya. Mabuti naman kung gano'n. Sa kanilang lahat na nanliligaw sa iyo sa kanya ko boto. Sana nasa kanya na lahat halos. Mabait, may matatag na trabaho at ramdam ko ang tapat na pagmamahal niya sa iyo. Opo, sa katunayan nga, Itay, inalok na akong magpakasal eh. Ha? Talaga? Opo, pero hindi ko pa po tinanggap ang alok niyang pagpapakasal naming dalawa. Ano? Bakit naman hindi mo pa tinanggap ang alok niyang kasal sa'yo? Ang Itay talaga, oh. Siya pa yata ang excited kaysa sa akin na inalok ang kasal. Bakit hindi mo pa kasi tinanggap? Sa panahon ngayon, anak, bihira na alokin ng lalaki ang isang babae ng kasal. Ang Itay, oo. Bakit po ba? Nagsasawa na kayong makasama tayong dalawa, ha? Hindi naman sa ganoon, anak. Kaya lang... Hindi pa po ako nagsasawa sa buhay dalaga. At isa pa, kanina ko lamang siya sinagot. Ano ba kayo, Itay? Atat na atat! Pero anak, 25 anyos ka na. Hindi ka pa man nagsasawa sa pagkabuhay dalaga mo. Itay, bata pa po ako. Hindi pa ako nagsasawa sa buhay dalaga. Bes, tingnan mo, ang ganda. Yan? Maganda? To talaga, oo. Kahit kailan, ang babaw ng taste mo sa damit. Pero maganda naman ang kulay niya. Bagay na bagay sa kulay ko. Tingnan mo, Bes. Bagay sa akin, hindi ba? Hindi yan bagay sa'yo, ano? Paano babagay yan sa'yo ang itim-itim mo? Ouch! Sakit nun ah. Na-bullseye ako nun ah.
Hindi ka pa rin ba nasanay? Totoo naman ang sinabi ko ang itim-itim mo. Naku, at inulit pa talaga. Hay nako, huwag kang ang oo dyan. Tanggapin mo na kasi ang totoo na napakaitim mo. Tanggap ko naman na maitim ako eh. Pero huwag mo namang ipamukha sa akin. Masanay ka na kasi na napakaitim mo. Ang mabuti pa, tara dun sa bandaron. Baka doon ka makakakita ng damit na babagay sa'yo. Halika! Oh, Jinggoy. Bay, naririto ka pala sa bakuran ng bahay. Mang Temyong, kayo pala. Magandang hapon po. Oh, magandang hapon naman sa'yo. Teka, kanina ka pa ba? Ano pang ginagawa mo dito? Bakit hindi ka nalang tumuloy sa bahay? Wala pong tao. Ano? Bakit? Nasaan ba si Helen? Hindi ko po alam. Dumating po ako dito sa bahay ninyo pero nakakandado po siya. Ako, nasaan kaya ang babaeng yon? Sabi nila nasa mall daw. Sabi nung kapitbahay nyo. Nadaanan po niya kasi ako dito at nabanggit po sa akin na nagpunta nga po sa mall kasama ng kaibigan niya. Ay, malamang si Angie na best friend niyang kasama noon. Oh, halika muna dito sa loob. Dito muna hintayin si Helen. Halika. Opo, Mang Temyong. Teka, ano ba yung dala-dala mo sa sako, ha? Nako, nag-abala ka pa. Sige, halika, pasok ka, pasok. Mga mangga po, Mang Temyong. Nilagay ko po dito sa sako. Sige, ilagay mo na dyan. Saan ko po ilalagay ito? Dyan na, ilagay mo na dyan. Yeah. Halika. Pag-diretso mo na yun sa kusina para hindi ko nabubuhat eh. Sige po. Ay, naku, salamat sa dala mo, ha? Saan mo ba kinuha ang mga prutas na ito, ha? Hindi lang mga palang dala mo, pati abukado. Nagbunga na po ang tanim kong mangga at abukado, Mang Temyong. Ganun Sa ba? farm namin. Kami lamang ni Ina ang tao sa bahay, kaya kayo pong naisip kong bigyan agad. Ganun ba? Salamat ulit kung ganoon. Linggo nga pala ngayon. Ha? Kaya walang pasok sa opisina, no? Sige, bumalik ka na doon sa sala. Maupo ka doon at doon mo na hintayin ng anak ko habang inihahanda ko ang merienda mo. Sige po, salamat po, Mang Temyong. Ang dami mong pinamiling mga damit. May sapatos ka pang binili, mga make-up pa. Oo, ang gaganda, di ba? Teka, punta muna tayo dun sa cosmetic store na katabi nitong ladies wear. May kursunada akong biling makeup dun. Halika! Ano? Bibili ka pa? May nabili ka na nga eh. Sa pinanggalingan nating department store. Tsaka isa pa, di ba sinabi mo na nag-text sa'yo si Jinggoy at sinabing nasa bahay niyo na siya ngayon? Oo nga nasa bahay siya ngayon. Sunod-sunod nga ang text message eh. Yun naman pala eh. Bakit pa tayo magtatagal dito sa mall? Di ba dapat ay umuwi na tayo? Hayaan mo lang ang mokong na yun. Maghihintay naman yun eh. Naku, ang ibig mong sabihin eh, papaghintayin mo na naman siya? Tsaka, saan mo ba kinuha ang pera mo? Ano ba namang klaseng tanong yan, ha? Kung makapagsalita ka parang wala akong pera. Huwag mo namang masamain ang pagtatanong ko. Tatanong lang ng tao eh. Napakasensitive mo lagi. Papaano naman kasi? Tinatanong mo pa kung saan galing ang pera ko. Siyempre, may restaurant ako o di may pinagkakakitaan. Tara na nga, magmerienda muna tayo bago tayo uwi. Libre mo ako? At bakit naman kita ililibre? Tulad ng dati, kanya-kanyang bayad tayo. Na naman? May reklamo ka? Huwag mong sabihing ililibre kita dahil tinutulungan mo ako magdala ng pinamili ko. Ano pang silbi ng pagiging magkaibigan natin kung hindi mo ako tutulungan? Oo na. Wala na akong sinabi. Naku, ito talaga, super kuripot. Kung di lang talaga kita best friend eh. Ano bang ginagawa mo? Tulungan mo na akong buhatin itong pinamili ko para makakain na. Mang Temyong, alis na muna kaya ako. Ha? Bakit? Hindi mo na mahihintayin si Helen. Tinext ko po siya. Oh. Ang sabi niya baka raw matagalan sila ni Angie. Tsaka may dumating pong mga kamag-anak namin sa bahay, sabi ni Itay. At nagpapatulong sa akin si Inay.
Alam naman ninyo na ako lang inaasahan ni Itay sa Ay, bahay. ganun ba? May pasensya ka na sa anak ko, ha? Alam mo naman anak kong yun, hindi maikulong sa bahay. Wala pong problema, Mang Temyong. Sanay na po ako sa kanya. At kung kaya lang ng Itay, hihintayin ko si Eden. Sana maintindihan mo ang anak ko, ha? Mang Temyong, kilala ko pa na po ang anak ninyo. Sa tagal ko pong nandigaw sa kanya, kilala ko na po siya. Mahal ko po ang anak ninyo at tanggap ko po siya bilang siya. Mabuti naman kung ganon. Mapalad talaga ang anak ko sa pagkakaroon niya ng tulad mo. O sige. Baka naghihintay na ang inay mo sa'yo. Salamat na lang dito sa dala mong mga prutas, ha? Wala pong anuman. Sige po, Mang Temyong, alis na po ako. Ano ka ba naman? Bakit naman hindi ka umunta agad ng nag-text sa'yo? Narito si Jinggoy. Ang tuloy, umalis nang hindi man lang kayo nagkita. Itay, gabi-gabi naman siyang nandito, kaya walang problema. Oo nga, ang ibig kong sabihin, bigyan mo naman siyang kahit na sa isang O oras. bakit niyo ako sinisisi? Isa itong hindi nakapaghintay. Paano naman kasi bigla raw may dumating na bisita sa bahay nila? Hindi man lang makakilos ang nanay niya. Kaya ayun. Umuwi na siya. Dahil walang maasahan doon sa kanila daw. O anong kasalanan ko doon, Itay? Di kasalanan ng mga bisita nila. Ano bang kahon na ito, Itay, ha? Dala yan ni Jinggoy kanina. Mga prutas. Anong klaseng prutas? May mangga, may avocado. Nandyan. Mangga? Anong gagawin natin sa mangga, Itay? Ano pang gagawin? Prutas yan, hindi kakainin. Maganda sa katawan niyang prutas. Masustansya. Isa naman mga chitsin ang kinakain mo. Alam naman ninyong hindi ko hilig ang mga yan eh. Kung kwintas na sana ibinigay sa akin, o di masaya pa ako kaysa sa mangga na yan. Magtatay pa ako niyan. Na kung babae ito, hindi man lang ma-appreciate ang ginawa ng nobyo niya. Siya para umakyat niyan eh. Tapos sasabihin mong sawa ka na dyan. Ang mabuti pa, bigyan mo si Anjay na lagi mong kasama. Sa mga lakad mo. Bakit ko naman bibigyan ng babaeng yon, Itay? Isa naman mabulok ang mga prutas na yan. Ang dami niyan, Ako lang ang kakain. Baka mabulok yan. Hayaan nyo lang dyan kung ganun. Baka maisipan kong kainin yan mamaya. Siya nga po pala, Itay, ha? Aalis ako mamayang gabi. Na naman. Bakit ka na naman aalis? Gabi. Yung dati kong kaibigan kasi, Itay, umuwi galing sa ibang bansa. Niyayaya akong lumabas. Sino? Lalaki ba yan o babae? Kilala Babae ko ba? nga, babae. Kilala niyo siya. Si Alicia. Yung minsan na rin dinala mo dito sa bahay. Opo! Nako, hindi ko gusto ang kaibigan mong yun, ha? Masyadong liberated. Masyadong makapal yung make-up niya. Nako, ayoko sa kanya. Kahit noon pa parang babaeng mababang lipad yan eh. Kayo talaga, Itay, kahit kailan ang kiji ninyo. Naka-make up lang eh. Ayaw ninyo? Okay nga yun eh. Presentable. Basta ayoko sa kaibigan mong yun. Hindi mapagkakatiwalaan ang pagmumuka. Kapal-kapal ng make-up. Dahil lamang ba sa make up, sasabihin yung hindi mapagkakatiwalaan? Malandi? Kayo talaga, oo. Hindi nyo matatanggal-tanggal yung ugali ninyo na para kayong laking bundok. Ano galing-galing mo pa rin sumayaw, Helen? Wala pa rin pagbabago, ha? Sige, sayaw pa, Helen. Enjoy the night! Woo! Queen on the floor yata ito eh. Ako lang hinamon mo, ha? Pagod na ako. Halika na doon sa lamesa. Ano? Suko ka na kaagad? Nagsisimula lang tayong sumayaw eh. Mamaya na lang. Pagod na ako eh. Ang dali mo namang mapagod. Isa pa, ikaw naman ang nagyaya sa akin dito, ha? Alam ko kasing hilig mo ang sumayaw. Kaya, niyaya kita dito. Gerard, dali ka na. Ano? Iiwan na ba natin yung mga kasama natin dito? Nang walang kapareha? Siya nga naman.
Ikaw ha, ikaw itong nagyayang magdisko. Ikaw pa ang unang susuko. Talaga. Alam mo, hindi ko hilig ang pagsayaw. Ganito na lang, si Gerald muna ang makakapareha mo sa pagsayaw. O sige Gerald, ikaw na muna ang kaparehang Helen. At ako'y babalik na sa mesa natin. Medyo nahihilo na ako eh. Okay, sweetheart. Sige. Mahilig din pala sa sayo itong kaibigan mo eh. Ellen, enjoy na natin ang gabing ito. Dahil pareho pala tayong mahilig magsayaw. O ayan. Naihatid ko na si Alicia sa bahay nila. Ngayon, ikaw naman ang ihahatid ko. Saan ba kita ihahatid, Ellen? Saan mo ako ihahatid? Di sa heaven? Nabigla ka yata sa lakas ng tugtog sa disco house at hindi mo narinig ang sinabi ko. Ang sabi ko, ihatid mo ako sa langit. Ellen? Oh, bakit parang nabigla ka? May dapat ka bang ikabigla sa sinabi ko? Huwag mong sasabihin natatakot ka. At kung natatakot ka, kanino? Kay Alicia o sa akin? Mukha ba akong multo para katakutan mo, ha? Sa ganda ko bang ito, natatakot ka sa akin? Hindi ka ba nagagandahan sa akin, Gerald? Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Hindi dapat na nangyari sa atin ang ganito kagabi. Nagsisisi ka ba, ha? Nobya ko si Alicia at kaibigan mo. Walang problema. Pareho lang tayo. May nobyo na rin ako. Kaya relax ka lang dyan. Hindi malalaman ito ni Alicia. Hindi mo mamahal ang... Mahal ko ang nobyo ko, syempre. Relax. Hindi ito malalaman ng kahit sino, okay? Sige, mauna ka nang lumabas sa kwarto para safe ang bawat isa sa atin sa ating mga karelasyon. Sige na, mauna ka na. Oh, Jinggoy, patawag ka. Nasaan ka ba kagabi? Bakit tawag ako ng tawag sa'yo pero hindi mo naman sinasagot? Nakatulog na ako siguro, kaya hindi ko na narinig ang pagring ng cellphone ko. Ang aga mo namang natulog. Alas 10 ka naman natutulog ha. Dahil nagbabantay ka pa dyan sa store mo. Inaantok na nga ako. Ano magagawa ko? Bakit ka pala napatawag? Yayayain sana kitang lumabas mamayang after office ko. Naku, paano ba ito? May lakad kami ni Gerald. Juan! Pwede bang bukas na lang tayo lumabas? Hindi magandang pakiramdam ko eh. Ha? May sakit ka ba? Dapat palang pupunta ko dyan sa inyo. Wag na, hindi naman grabe to. Napagod lang ako sigurong maghapon kaya ganito ang nararamdaman ko. O sige, magpahinga ka kung ganon. Sa Makalawan na lamang tayo lalabas. Okay, sige. Sa Makalawa na lang tayo lalabas ha. Naniwala siya sa sinabi ko. Teka, maghahanda na pala ako. Pupuntahan ko si Angie. Siya muna ang tatao dito sa restaurant para maaga akong lalabas at hindi maghihintay ng matagal si Gerald. Oh, Angie, maiiwan muna kita dito sa restaurant, ha? Oo. Teka, saan ka ba pupunta talaga at bis na bis ka? May lakad ba kayo ni Jinggoy? Oo. Sige na. Ikaw munang bahala dito, ha? At bes, bawal lang mangupit. Hoy, nung tingin mo sa akin, nangungupit? Pinagbabantay mo ako ng restaurant mo pero wala ka naman palang tiwala sa akin. Dito ka na nga. Maghanap ka na lang ng ibang pagbabantayin mo. O, teka muna. Ito naman, hindi mabiro. Paano naman kasi? Sa pananalita mo eh. Masakit naman kasi ang biro mo. Ay, nako. Hayaan ka na naman. Bakit ba napaka-sensitive mo? Para nagbibiro lang ang tao eh. Sige, iwanan muna kita ha. Pag hinanap ako ni Itay, sabihin mo, nag-grocery lang ako ha, ng paninda ko. Oo,
Mag-grocery ka nga, pero bihis na bihis ka naman. At nakamake up Ay, ka pa. naku, ang dami-dami mong sinasabi dyan. Siya nga pala, kung gusto mong magmerienda, kumuha ka lang dyan ha. Pero, bayaran mo. Ano? Hindi mo na naman ako ililibre? Total, ako naman ang pinagbabantay mo ng restaurant mo Babayaran naman kita ng 50 ha. Isa pa, wala ka namang gagawin dito sa tindahan ko dahil tatao ka lang at kalahating araw lang. Isa pa, hindi ka naman mapapagod dahil walang masyadong tao sa mga ganitong oras. Sige, bye-bye. Alis na ako. Bawal ang mangupit. Bakit ako Alicia? mahihiya? Oh, Jinggoy! Ikaw pala. Si Helen, nandito ba? Wala sa bahay nila eh. Hindi ba magkasama kayo? Hindi eh. Ang sabi sa akin may pupuntahan daw kayong dalawa. Ano? Wala. Kundi ang sabi ko sa kanya, dadaanan ko siya dito para ipasyal sa farm namin. Oo pala, nakalimutan ko. Mamamalingki pala ng iluluto niya bukas para sa restaurant niya. Mamamalingki ng iruluto niya. Kasasabi lamang sa akin na namalingki na siya para mayroon siyang iruluto niya para bukas. Para siguro may stock sa sa freezer. Para hindi siya maubusan. Sa bagay. Tama nga naman para laging meron kayong stock na pagkain. Nabugutom ako. Pabili nga kung gano'n ng isang soft drinks at isang biskwit. Sige. Ito, yan ang soft drinks mo. Para hindi ka na magutom. Oo nga eh. Hindi na nga ako kumain sa bahay dahil plano kong yayain sanang kumain sa labas si Helen. Wala naman pala. Maganda talaga pag maraming pera, no? Makakabili ka kaagad ng pagkain mo kung nagugutom ka. Pero ako, kahit gusto kong kumain dahil nagugutom ako, ay nanghinayang ako sa perang gagastusin ko. Ha? Bakit naman? Wala ka bang trabaho? Wala nga Naapektuhan yung opisinang pinagtatrabahuhan ko. Kaya pensyon lamang ni Itay ang pinagkakasya naming tatlo. Dahil may sarili na ring pamilya ang panganay namin. Mabuti nga kung minsan ay kinukuha ko ni Helen na magbantay dito sa restaurant niya Lalo na't kung may pupuntahan siya. Kahit paano ay nagkakapera ako. Ganun ba? Oo. Dahil binibigyan ako ng 50 pesos kung half day ako. At kung buong araw naman ay 100. Kaya okay na rin yun. Para naman kahit paano ay magkapera ako. Bakit hindi ka na lang maghanap ng ibang trabaho? Naghahanap, pero nagbibigay lang ako ng resume sa iba't ibang kumpanya. Hanggang ngayon, wala pa naman akong natatanggap na response nila. Kaya ito, miyembro pa rin ako ng PAL. Ha? Miyembro ka ng PAL? Anong PAL? PAL, hindi mo alam? Palamunin ang ibig kong sabihin. Kalabiro ka rin pala ha. Akala ko, nagtatrabaho ka talaga sa PAL. Kung gusto mo, kumuha ka ng merienda mo. Kahit ano, akong sagot. Talaga? Ililibre mo ako? Oo naman. Sige na, kumuha ka na. At ako nang magbabayad. Nasiyahan ka ba? Magaling talaga pagdating sa kana. Siyempre naman. Gusto ko kasi masiyahan ka. Yan ang gustong-gusto ko sa'yo Sandali. Bakit tumayo ka na? Hindi pa tayo nagtatagal May lakad pa kasi kami ni Alicia Naghihintay siya ngayon. Kaya tulad ng dati, mauuna ako sa'yo na lumabas Baka kasi makahalata yun Akala ko ba, nasisiyahan ka sa akin sa kama. Bakit alis ka na kaagad at parang nagmamadali ka? Hindi naman. Enjoy nga ako yung pagkasama ka Kailangan ko lang talagang puntan si Alicia para hindi siya magduda. Si Alicia pa rin bang iniisip mo? Kahit ako ang kasama mo? Ano bang meron kay Alicia na wala ako, Helen, may usapan tayo, hindi ba? Isa pa, mahal ko si Alicia. Ano ka ba? Hindi ba ganoon ka rin? Hindi mo rin ako mahal dahil si Jingo yung naman ang mahal mo. Paano? Nauuna na ako sa'yo. Hindi pwedeng ganito. Dapat ay tuluyan ng maibaling sa akin ni Gerald ang pansin niya. Pero papaano?
Anong pala nang gagawin ko para maagaw ko si Gerald kay Alicia? Ano? Ay, naku. Gabi na pala. Sinara ni Angie ang tindahan ko. Ano ba to? Nandito na ako sa pintuan ng bahay. Halos hindi ko namalayan. Saan ka magaling kanina? Si Anjang pinagbantay mo ng tindahan mo. Itay, ano ba naman kayo? Kararating ko lang eh. Sinesermonan niyo na ako kaagad. Paano hindi kita sisirmunan? Palagi ka nalang lumalabas itong mga nakalang araw. Pati tindahan mo, ha? Pinapabayaan mo na. Kung hindi pinagtsatsagaan ni Angie yung tindahan mo, malulugi na. Saan naman ang galing nagpupunta nitong mga nakalipas na araw? Hindi ba sinabi sa inyo ni Angie na naggrocery ako ng paninda ko? Anong nag-grocery na sinasabi mo? Halos araw-araw ka nang nag-grocery ng paninda mo. Madalang naman yung bumibili sa tindahan mo. Teka nga pala, may nag-grocery ba na nakahihilat na kabistida? Tingnan mo nga yung mukha mo, oh. Ang kapal-kapal ng make-up. Bakit, Itay? Hindi ho ba pwedeng magbihis na maganda paminsan-minsan? Hindi ko sinasabing huwag kang magbihis ng maganda. Kundi ang pagsisinungaling mo. Kitang-kita na nga ang ebidensya. Nagkakaila ka pa. Hoy, babae ka. Huwag mo akong gawing tanga. Saan ka ba talaga nagpunta, ha? Sa kaibigan ko ho. Kaibigan? Kung kaibigan, bakit kailangan mo pang magsinungaling? At sino ba yung kaibigan mo na yan? Yung babaeng ang kapal-kapal ng make-up? Oo. Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Hindi magandang influensyang babaeng yun sa'yo. Tingnan mo nga yung mukha mo. Natututo ka na rin mag-make-up. Kahit palengke lang ang pinupuntahan mo. Ano ho ba gusto nyo? Magmukha akong chimay? Itay, makabagong henerasyon na ngayon. Hindi na uso yung sinasabi niyo. Ha? Makapasok na nga sa kwarto ko. Hoy, hello! Bumalik ka nga rito, kinakausap pa kita. Pagod ako, Itay! Mamaya na tayo mag-usap! Pwede ba, ha? Anong sinabi mo? Magpakasal na tayo? Hindi pwede yung sinasabi mo. Wala pa yan sa isip ko. Pero Gerald, marami ng pagkakataong naibigay ko ang sarili ko sa'yo. Ako, nagbibigay kasiyahan sa'yo, hindi ba? Hindi akong nagyaya sa'yo, Helen. Kundi ikaw. Ba't nakakalimutan mo pareho tayong may kasintahan? Maraming nangyari na sa atin, Gerald. At nasisihan ka sa bawat pagtatarik natin. Maibibigay din sa akin yan, Alicia. Kung gugustuhin ko. Ano? Ginagalaw mo pa rin ba siya? Akala ko ba? Iniiwasan mo ni sa Alicia. Bakit ko naman iiwasan si Alicia? Nobya ko siya at mahal ko siya. Walang iya ka! Walang iya ka! Niloloko mo ako! Niloloko mo ako! Alam mong tungkol sa amin, Alicia. At isa pa, ikaw ang nagyaya sa akin, hindi ako. Ang sabi mo, gusto mo ako! Tama. Gusto nga kita. Gusto kitang makasama sa kama. Pero hanggang doon lang yun. Dahil si Alicia talagang mahal ko. At hindi mo kami paghihiwalay. Dahil mahal ko siya. Walang iya ka talaga! Kung liligaya ka. Ang ganda talaga ng boses ng kaibigan ng mahal ko, ah. Oh, kau pala, Jinggoy. Libangan ko lang ang kumanta. Pampaalis ng stress sa buhay, ka nga. Oo nga, tama yan. Nakakalis ng aburidang pagkanta. Asya nga pala, nga mong narito sa restaurant ni Helen. Namamalingki na naman ba ng lulutuin niya para bukas ang kaibigan mo? Oo. Kagabi pa nga ako tumao dito eh. Dahil sa inyo? Ha? Dahil sa amin? Anong dahil sa amin? Oo, hindi ba kadate mo si Helen kagabi? Ano? Nag-date kami kagabi ni Helen? Oo, hindi ba? At tulad ng dati, pinagbantay na naman ako dito sa munti niyang kainan. Oh, di ba't ang ganda-ganda pa ng suit niya, ang blosa? Yung regalo mo pa yata yun Hindi kita maintindihan. Ano bang date-date ang sinasabi mo? Kunwari pa to. Pati pa ba ako'y paglilihiman mo pa? Alam ko naman, kahit na ipagkaila mo, malalaman at malalaman ko pa rin, dili kinukwento niya sa akin ang mga pinupuntahan ninyo. At mabuti pa, puntahan mo na lang siya sa bahay nila. Sigurado, kumakain pa yun.
Dito ako pwesto. Mula dito, tanaw na tanaw ko ang inuupahang apartment ni Alicia. Hindi pwedeng siya ang makatuluyan ni Gerald. Mula dito, nakikita ko siya. Dito ko na lamang siya hihintayin lalabas. Mahal ko si Jinggoy, pero na kay Gerald ang katuparan ng pangarap ko. Isa pa, mas magandang lalaki nga si Jinggoy. Pero aanhin ko ang gandang lalaki kung butas naman ang bulsa. Hindi ko maabot ang pangarap ko sa kanya. Oo nga't may matatag siyang trabaho. May ipon. Pero kung ikukumpara ko kay Gerald, ay napakalayo ng agwat. Mayaman si Gerald. Ang ipon ni Jinggoy sa loob ng ilang taon ay kikitain lamang ni Gerald sa loob lamang ng ilang buwan. Kaya dapat na si Gerald ang dapat na makasama ko habang buhay at hindi si Jinggoy. Kailangan maisakatuparan ko na sa araw na to ang plan ko. Ayan na si Alicia. Papalabas na ng apartment. Ngayon ko maisasakatuparan ang plan ko. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Magandang umaga po, Mang Temyong. Ay, ikaw pala, Jinggoy. Magandang umaga naman. Halika, pasok ka. Siya nga po pala, mga gulay po at prutas para po sa inyo. Nako. Nag-abala ka na naman. Hindi pa namin nauubos yung gulay na binagamot prutas ng isang araw nagdala ka na naman. Para po sariwang gulay at prutas ang makakain po ninyo. Salamat ulit ha. Sige. Maupo ka at hintayin mo na lamang si Helen pagdating ha. Salamat po. Saan po ba siya nagpunta? Hindi mo ba siya nadaanan doon sa may tindahan niya? Ho? May maaga siyang umalis ang sabi, magkikita daw kayong dalawa. Hindi ko siya nakita dito sa bahay Nang magising ako. May usapan nga po kaming lalabas. Pero ang usapan po namin ay dadaanan ko siya dito sa inyo at saka kami dediretso sa farm namin. Wala po siya sa tindahan niya. Teka. Hindi ka ba dumiretso sa tindahan? Baka doon ka niya hinihintay. Wala po siya doon. Si Angie po ang nakita kong nasa tindahan niya. Ano? May sanda naman kayo nagpuntang babaeng yan. Teka. Ano bang araw ngayon? Linggo po, Mang Temyong. Oo, tama. Linggo pala ngayon. Kaya siguro wala siya dahil nagsimba. Malamang nga po. Palasimba nga pala siya. Hindi po bale. Hintayin ko na lamang siya dito. Mabuti pa nga. Sige, hintayin mo na lamang ang anak ko dito. Ayun na si Alicia. Lalapitan ko siya at kakausapin ko tungkol kay Gerald. Alicia! Oh, Helen! Napadaan ka yata. Saan ka ba galing? Ikaw talagang sadya ko. Ha? Ako ang sadya mo? Bakit? Anong kailangan mo sa akin? May problema pa? Ako, walang problema. Pero palagay ko, ikaw ang may problema. Bakit? Anong problema ko? Hindi ba mas maganda kung papapasukin mo muna ako sa bahay mo para makapag-usap tayo ng mabuti? Oo, sige. Pumasok ka. Teka. Tungkol ba saan ang sasabihin mo? Tungkol ito kay Gerald. Ha? Anong tungkol kay Gerald? May kinalolokohang babae, si Gerald. Wala pa rin ba si Helen? Anong oras na? Abay, nakapamalingki na ako lahat-lahat wala pa rin siya hanggang ngayon. Mag-alas 6 na nga po ng hapon Ay nako, Jinggoy, hapon na pero wala pa yung babaeng yon. Ika ka muna. Dito ka lang at titingnan ko lamang sa may tindahan. Baka dumiretso na lang siya nagbukas ng restaurant niya. Sige po, Mang Temyong. Sige, iwan muna kita Bakit nga kaya wala pa rin si Helen? Kung nagsimba lamang siya, dapat rito na siya ngayon. Sa bagay, baka nga namamalengke siya ng mga kailangan niya para sa restaurant niya. Nandiyan yung cellphone ko. Hello?
Itay, bakit po? Mahihilo na naman po kayo. Sige po, huwag po kayong mag-alala. At uuwi na po ako agad. Kitang-kita ko kanina sa mga mata ni Alicia ang galit niya kay Gerald. Tingnan ko lamang kung makapagmamalaki pa sa akin ang Gerald na yun. Oras na malaman ni Alicia ang tungkol sa sinabi kong kinalolokohang niyang babae. Ano ba to? Nandito na pala ako sa amin. Ay, nako. Para! Ma, bayad ko. Salamat. Dediretso na ako sa restaurant. Oh, Angie! Kumusta na negosyo? Marami bang customer? Oh, Helen, dyan ka na pala. Eto, okay lang naman. Saan ka ba galing? Saan pa? Di sa simbahan? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na magsisimba ako? Nagsimba ka? Eh bakit ang tagal mo? Kaninang umaga ka pa umalis anong oras na? Pag-alasing ko na ng hapon. Nag-grocery nga ako ng mga lulutuin para dito sa restaurant. Ano ka ba? Nag-grocery? Nasaan ang pinamili mo? Wala ka namang dala Ha? Kwan kasi. Ikaw ha? May milagro ka yatang ginagawa. Ang taas naman ng pangarap mo. Yan ka pa nakaupo sa upuan ko Hindi ba sinabi ko sa'yo na wag mong gagamitin ang upuan ko ito? Isa pa, hindi kita sinasahuran para maupo lang ha? Naku, grabe ka namang magsalita, Helen. Sakit mo namang magsalita. Paano naman kasi? Hindi ka marunong rumespeto. Alam mo, may napapansin ako sa'yo. Hindi mo ako nire-respeto. Ha? Anong hindi kita nire-respeto? Hindi pa ba sapat ang hindi ko pagpatol sa mga masasakit mong salita? Para sabihin mong wala akong respeto sa'yo? Ikaw nga itong walang respeto sa akin Dahil kung laitin mo ako, ay sukdulan. Totoo kayang sinabi, Helen? Na may kinahuhumalingang iba si Gerald? Maglilimang taon na kaming magkarelasyon ni Gerald. Pero wala akong nabalita ang babaeng kinahuhumalingan niya. Baka nga, magaling lamang maglihim sa akin si Gerald. Baka nga matagan niya nga akong niloloko. Wala lang sigurong magkalakas loob na isumbong siya sa akin. Kaya wala akong nababalitaan. Makikita ng lalaking yun. Pupuntan ko siya sa address na sinabi sa akin ni Helen. At tingnan ko lamang kung makapagkakaila ka pa sa akin, Gerald ka. Ano? Sinabi sa ni Helen yun. Opo, inay. Kung makapagsalita, akala mo kung sino? Ang yabang-yabang? Pagpasensyahan mo na. Total, kaibigan mo dapat Yun na nga po ang masakit dun Kaibigan ko, pero kung ituring ako, ay daig pa akong utusan? Ay, anak, gaya ng madalas kong sabihin sa'yo, huwag kang magpapa-apekto kahit ano pagtrato ng ibang tao sa'yo. Hanggat nalalaman mong tama ang ginagawa mo at wala kang inapakang tao, ay wala kang dapat ipag-alala. Pero sumusobra na po siya, inay. Mas matatanggap ko pa ang hindi magandang ipinapakita sa akin kung hindi ko siya kaibigan. Kaso kaibigan ko siya, inay. Hindi mo lamang siya marahil naiintindihan, anak. Siyempre, may negosyo. May kasabihan ka. Sa negosyo, walang kapag-anak, walang kaibigan. Nandyan na po ako, inay. Pero hindi ba niya pwedeng sabihin sa akin ng malumanay na pananalita? Hindi yung ganun na nakaangil ka agad. Akala mo kung may ginawa na akong masama sa kanya? Alalahanin mo, anak, na binabayaran niya ang serbisyo mo. Dahil ba sa binabayaran niyang serbisyo ko, ay libre na niyang hiyain ako sa harap ng tao? Dahil lamang ba sa binabayaran ako, ay pwede na niya akong pagsalitaan ng masasakit kahit nakaharap ang maraming tao? At saka, magkano lang bang sinisweldo niya sa akin? Wala pa nga sa kalingkingan Pumayag na nga lang ako dahil magkaibigan kami. Pero tingnan niyo naman ang ginagawa sa akin. Kaibigan ba yun? Helen, naririto ka na pala. Saan ka na naman ba nanggaling? Ha? O di, sa restaurant, itay.
Ang ibig kong sabihin kayo ng umaga, di bang sabi mo magsisimba ka lang? Pero alas 10 na ng hapon wala ka pa rin. Nanggaling na nga rito si Jinggoy hinahanap ka. Ano bang pinagkakabalan mo na lagi ka lumalabas ng ganitong araw? Itay, ano ba naman kayo? Kararating ko lang. Binubungangaan niyo na naman ako. Paano hindi kita bubungangaan? Ha? Hindi ka naman nagsasalita. Hindi mo talaga sinasabi sa akin kung anong ginagawa mo. Ngayon, kung hindi kita tatanungin, hindi mo sasabihin. Kung magsalita ka man para lamang sagutin ang tanong ko, hindi ka naman nagkikwento. Pasensya na kayo, Itay. Abala lamang ako sa restaurant. Ano nga pala sa restaurant? Galing ako sa restaurant mo kaninang umaga. Wala ka roon. Ang nandoon si Angie. Hoy, huwag kang magsinungaling sa akin. Ano mo talaga ang pinagkakaabalahan mo, ha? Palaging alis ka ng alis. Galing lang ako sa kaibigan ko kanina. Kaibigan na naman. Lintik na kaibigan mo yan. Hindi magandang impluensya sa'yo. Talagang malandi yun, Itay. Kaya't ayaw ko siyang maging kaibigan May dapat lang. Lumayo ka sa mga taong hindi maganda ang impluensya sa'yo. Bukas na ng gabi ko may sasakatuparan ng isa. At huli kong plano. At pag nagtagumpay ako, tuluyan na magiging akin si Gerald. Pakakasalan niya ako. Magiging mayaman ako. At pwede ko nang gawin ang kahit anong maibigan kong gawin. May kumakatok. Teka nga't pagbubuksan ko ng pintuan. Sandali lang! Magandang gabi sa'yo, Helen. Oh, Jingo, ikaw pala. Kumusta ka na? Teka, may dala pala ako. Na ano? Mangga na naman? Hindi, kundi sibuyas. Ano? Sibuyas? Oo, nag-harvest na ako ng sibuyas sa farm namin. Ito nga, nagdala ako dito ng isang sakong sibuyas. Ano ka ba naman? Aanin ko yung sibuyas na yan. Pwede namang bumili sa tindahan o palengke. Pwede ba alisin mo yan? Ang baho-baho Kailangan mo ito para sa restaurant mo. Ang baho-baho nga Goy, nandito ka na pala. Magandang gabi po, Mang Temyong. Magandang gabi rin sa'yo. Ano pang ginagawa mo, Helen? Bakit hindi mo papapasukin si Jeng? Pasukin mo. Itay, paano ko siya papapasukin? Gusto pang unahing ipasok ang mga sibuyas niya. Mga sibuyas. Abay, naku iho. Mabuti naman at ito ang naisipan mong ibigay sa amin, ha? Ang mahal ngayon ng sibuyas na yun. Halika, pumasok ka. Pasok. Opo, Mang Temyong. Sige. Nag-harvest po kami. Papasyal dito. Wala man lang dalang regalo. Kahit man lang sana bulaklak. Anak, ano ka ba? Hindi pa marigalo itong dala ni Jinggoy. Abay, napakamahal ngayon ng sibuyas. Ha? Ay, nako. Maraming salamat sa iyo, ha, sa dala mong sibuyas. Jinggoy, ha? Sige. Tumuloy ka na at ipapasok ko muna itong dala mong sibuyas, ha, sa kusina. Mag-usap lang kayo dyan. Anong ginagawa mo? Gabi na. Bakit hindi ka pa uuwi? Ha? Ngayon lamang tayo nagkita, pinapauwi mo na ako? Bakit, Helen? Nagsasawa ka na ba sa akin? Nagsasawa ka na ba? Hindi naman sa ganun. Pero hindi ba may trabaho ka pa bukas? Oo. Pero ngayon lamang kita ulit natsambahan dito sa bahay ninyo. Ito kasing mga nakarang araw hindi kita nadadatnan dito sa bahay nyo. Ano bang pinagkakaabalahan mo at malalang tayong magkita ngayon? May negosyo ako, hindi ba? Alam mo naman na yan lang ang pinagkukunan ko ng kabuhayan namin ni Itay. Kung tinanggap mo na kasi ang alok kong pagpapakasal sa'yo hindi ka na mamumroblema tungkol sa ikabubuhay ninyo. Ano? Ang sabi ko, hindi mo na alalahanin pa ang pang-araw-araw yung kinabubuhay ng Itay mo. Kayang-kaya ko yung pakainin at ng mga magiging anak natin. Bakit? Pagkain lamang ba ang alam mong kailangan ko? Wala na ba akong ibang pangangailangan sa akala mo? Ano ba bang hahanapin mo? May lupa't bahay na ako. May matatag na akong hanap buhay.
Maluwang ang bukirin ko na ipinamana sa akin ng aking mga magulang. May ipon na rin ako. Anong oras pwede na kitang pakasalan kung papayag ka lang? Jinggoy, hindi lang pagkain namin ni Itay ang pinoproblema ko. Kaya pwede ba? Hayaan mo muna ako. Pero nasa ustong gulang na tayo. 25 ka at 27 naman ako. Hindi na tayo bumabata pa, Helen. Hindi ba dapat na rin nating harapin ang bukas para sa ating dalawa at sa mga magiging anak natin? Hay nako, kung hindi ka makapaghintay, maghanap ka na lang ng ibang pakakasalan mo. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Dito sa resort ang sinabi ko kay Alicia kung saan niya makikita si Gerald na kasama ang kanyang kinahuhumaling babae. Oh, ang tahimik mo naman. Hindi ka ba nagagandahan sa lugar? Maganda ang lugar na ito. Hindi ba? Bakit tahimik ka, ha? Ito ba yung sinasabi mong bagong patayong resort dito sa probinsya natin? Maganda nga. Tahimik pa. O ano, nagustuhan mo ba? Oo naman. Nature lover ako kaya sobra kong naaaliw sa namin dito. Sa dagat at sa mga halaman. Mga punong kahoy na kulay bintihan, mga berde. Gandang tingnan, no? Gerald, anong ibig sabihin nito? Ha? Alicia? Kung ganon, ay totoo ang sinabi ni... Helen? Ikaw? Oh, Alicia! Long time no see! Sarili mo? Ang tinutukoy mong kinakuhumalingan itong si Gerald? Oh, my dear friend. Nariyan ka pa pala. Kanina pa naghihintay sa'yo si Gerald. Oh, teka. Aalis muna ako, ha? At mukhang may pag-uusapan kayong dalawa. Helen, anong ibig sabihin nito? Gerald, totoo ba ang sinasabi ng babaeng ito? Ha? Totoo ba? Oh, sweetheart. Tinatanong ka ng nobya mo. Bakit hindi mo ipagtapat kay Alicia ang tungkol sa atin? Traitor ka! Itinuring pa naman kitang kaibigan. Tapos, ganito lang pala ang gagawin mo sa akin. Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit? Bakit ako ang tinatanong mo? Bakit hindi si Gerald na nasarapan sa bawat araw na magkasama kaming dalawa? Helen? Oh, hindi ba totoo, Gerald? Hindi ba't madalas mong sabihin sa akin na magaling ako sa kama? Ang kapal ng mukha mo, traidor! Bakit mo ito ginawa sa akin, Helen? Bakit? Pinagkatiwalaan kita. Aahasin mo lang pala ang nobyo ko. Sabihin mo na ang kahit anong gusto mo. Gusto ko lang maging tapat sa'yo. Isa pa, nasampal mo na ako. Hindi ba? At hindi ako gumante. Kaya, amanos na tayo. Wala kang kwentang kaibigan. Ahas ka! Mga traitor kayo! Alicia! Sandali lang! Mag-usap pa tayo! Alicia! Hintay! Mag-isa na ako dito sa bahay ni na Helen. Iniwan na ako ni Mang Temyo para mamalinggi. Tiwala sa akin si Mang Temyo kaya umalis siya kahit mag-isa ako dito sa bahay nila. Umagang umaga raw umalis si Helen. Pero hanggang ngayon ay wala pa. Nagpaalam daw para mamili ng mga paninda niya. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Anong oras na kaya? Pasado alas 5 na pala ng hapon mabuti pa alis muna ako dito sa bahay nila. Isasarado ko na lamang at ilalag tong bahay nila. At doon na lang ako sa restaurant niya maghihintay sa kanya. Total, naroon naman si Angie para makakwentuhan ko. Tama, doon ko na lamang siya hintayin. Kaysa naririto ka sa bakuran nila at walang ginagawa. Makikipagkwentuhan na lang ako kay Angie. Sarado tong tindahan niya. Nasaan si Angie? Jinggoy, nariyan ka pala sa harapan ng restaurant? Oh, Angie, nandiyan ka pala.
Kararating ko lang din eh. Makikipagpintuan sana ako sa'yo. Ay, ganun ba? Tamang-tama pa lang pagdating ko. Kararating ko lang galing ng palengke. Oo, kaya pala sarado tong tindahan ni Helen. Namalengke ka pala. Ikaw na rin palang namamalengke para sa mga lulutuin para sa restaurant niya. Ano parang sa restaurant niya? Para sa amin to na pinamili ko. Oo, para sa inyo pala yung pinamalengke mo. Akala ko para dito sa restaurant ni Helen eh. Kaya pala sarado. Talagang sarado na yung restaurant niya dahil wala nang magbabantay. Ano? Wala nang magbabantay? Eh, bakit ikaw? Naririto ka naman ah. Eh, teka. Ikaw, bakit ka naririto? Bakit hindi ka na tumuloy doon sa bahay nila? Eh, naroon nga ako kanina pa. Pero iniwan nga ako ni Mang Temyong dahil namalengke rin. Kaya wala akong kausap. Eh, si Helen, wala na naman ba? Madalas na nga siyang wala sa bahay nila eh. Kagagaling ko nga ron. Ang sabi, namalengke raw ng paninda niya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Naku, talagang mapapanisan ka ng laway kung mag-isa ka lang doon. Ang mabuti pa, doon ka muna sa bahay magtambay habang hinihintay mo siya. Walang hiya ka. Bakit mo ba ako sindan? Umalis ka na puntahan mo ng babaeng yun. Alicia, patawarin mo na ako. Pagkatapos ng panloloko mo sa akin, ay may lakas ka pa ng loob na sundan ako. Dumayas ka sa harapan ko. Hindi kita kailangan. Mga manloloko. Mga traitor kayo. Traitor ka. Manloloko ka. Pakinggan mo muna ako. Mag-usap. Mag-usap tayo dalawa. Alicia, ano ba ginagawa mo? Bakit mo iniimpake yung mga damit mo? Magtatanong ka pa. Bakit hindi ang sarili mo ang tanungin mo? Manloloko. Alicia, nakikiusap ako sa'yo. Makinig ka muna sa akin. Huwag mong iiwan. Pakinggan mo muna ako, mag-usap tayo. Ano bang pag-uusapan natin? Samantalang huling-huli ko kayo sakto ng babaeng katulad mong manloloko. Alicia, ikaw ang mahal ko. Please. Unawaan mo sana ako. Magpapaliwanag ako sa'yo. Sa lahat ng babaeng pwede mong patulan, ang kaibigan ko pa. Kinamumuhian ko kayong dalawa. Kaya umalis ka na. Ayoko nang makita pang pagmumukha mo. Umalis ka nga! Bilib na talaga ako sa'yo, Jinggoy. Bilib saan? Sa pagmamahal mo kay Helen. Siguro nga, sa laki ng pagmamahal ko sa kanya eh, nalulungkot ako kapag hindi ko siya nakikita. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. 1 oras o 2 oras lamang na hindi mo siya nakikita eh, nangungulila ka na kaagad. Eh, kung 1 o 2 araw lang siguro na hindi ko siya nakikita o nakakasama, eh, pwede ko bang tiisin ng lungkot. Eh, pero kung 1 linggo o mahigit pang 1 linggo na hindi ko siya nakikita, talagang malulungkot ako. Ang 1 linggo, halos araw-araw nga kayong magkasama eh. Idagdag mo pa ang gabi-gabi mong pagdalaw sa kanya. Malulungkot ka pa ba rin nun? Eh, kaya nga nasabi kong bilib ako sa'yo eh. Nagkakamali ka. Hindi kami araw-araw na nakikita ni Helen. At madalas ay wala siya sa bahay nila sa tuwing dinadalaw ko siya sa gabi. Ano? Saan siya pumupunta kung ganon? Tuwing umaalis siya sa kanilang bahay. Ano? Lagi siyang umaalis ng bahay nila? Oo. At sa tuwing tinatanong ko siya noon, ikaw ang sinasabing kasama niya. Ano? Ay, talaga bang hindi na kita mapipigilan pa, Jinggoy? Siya na ba talaga ang gusto mong mapangasawa? Mahal ko po si Helen, inay. Pero may mga kwento akong naririnig tungkol kay Helen na may nakakakita sa kanya. Ibang kasama eh. Hindi naman daw ikaw ang lalaking yon. Chismis lang yun, inay. Huwag kayong magpapaniwala sa mga chismis na yan. Eh sa bagay, hindi naman pwedeng sabihin kaagad na nagtataksil sa iyo si Helen nang walang sapat na ebidensya. Baka nga kaibigan lamang niya ang lalaking yon. Opo, inay. Kaibigan lamang niya yun. Kaya nga po, mamamanhikan na tayo para hindi na siya maago pa ng ibang lalaki. Teka nga muna, inalok mo na ba siya ng kasal? Eh, pumayag na ba siyang pakasalan na? Inarap ko siya, pero tumanggi. Oo, ayun naman pala eh. Eh bakit mamamanhikan na tayo?
Hindi pa pala tinatanggap ang alok mong kasal. Naisip ko lang kasi, inay, na baka ayaw tanggapin ang unalog ko. At dahil hindi niya nararamdamang desidido akong pakasalan siya. Kaya gusto ko siyang sorpresahin. Mamamanhikan na tayo sa lalong madaling panahon. Magandang hapon po, Mang Temyong. Jinggoy, ikaw pala. Teka, may kasama ka pala. Magandang hapon sa iyo, Balae. Balae. Mang Temyong, ang inay ko po. Inay, si Mang Temyong po. Itay ni Helen. Ay, ginagagalak kitang makilala, Balae. Pasok kayo. Halika kayo, pasok. Galing yata kayo ng palengke. Ang dami-dami ninyong pinamili. Buong tricycle ang laman pinakyan nyo na yata ang tinda sa palengke. Sige, pumasok kayo. Salamat po. Tara na po, inay. Pasok po tayo. Maupo kayo. Mabuti naman at nayaya mo yung inay mo na dumalaw dito sa amin. Mang Temyong, ang totoo po niyan mamamanhikan na po kami kay Helen. Ano? Mamamanhikan ka na? Opo. Talaga palang desidido itong si Jinggoy sa anak ko, Balae. Oo, Balae, alam mo, mahal na mahal ng anak ko ang anak mo. Kaya bakit pa natin patatagalin? Doon naman ang pupuntahan ng kanilang pag-iibigan, hindi ba? Sa bagay, may katwiran ka naman dyan, Balae. Ang totoo niyan botong-boto ako dito sa anak mo. Kaya kung may natutuwa man sa pamamanhikan ninyo ngayon, ako na yun. Kaya lang, nahihiya ako sa iyo dahil, Bakit ka naman mahihiya, Balae? Hindi ko kasi alam ang pamamanhikan nitong si Jinggoy. Hindi tuloy ako nakapaghanda. Lalo na ngayon at mag-isa lang ako dito. Wala akong mautusan para... Nasaan po ba si Helen? Tinext ko po siya kanina na pupunta kami dito ngayon. Teka, hindi ba kayo magkasama? Umalis Akala ko nga magkasama kayong dalawa. Wala na naman siya. Hindi na po bale. Pag-usapan na lang po natin ang dapat nating pag-usapan habang hinihintay natin si Helen. Pero Jinggoy, hindi ba dapat naririto si Helen? Alam mo, hindi sa ayaw kong mamanhikan ka na. Ang akin lang naman, hindi maganda na mamamanhikan ka lang wala namang nobya. Abay, iba pa rin siguro kung naririto si Helen. Kaya ang mabuti pa hintayin muna natin siyang dumating. Nasaan kaya si Gerald? Mula nang nangyari ang isinakatuparan kong plano, hindi ko na siya nakita. Ano ba to? Wala na naman siya sa apartment na inuupahan niya. Ano kaya kung sadyain ko na lang siya sa kanilang bahay? 1 linggo nang hindi siya nagpapakita sa akin. Hindi kaya pinagtataguan lamang ako ni Gerald? Umalis na kaya siya sa kanyang apartment? Pero ang sabi ng katiwala ng may-ari ng apartment, 2 buwan pa raw siyang hindi nagbabayad. Ibig sabihin, wala itong planong umalis. Pero bakit wala siya? Hindi kaya nagkasundo ulit silang dalawa ni Alicia? Hindi sila pwedeng magkabalikan. Hindi ako papayag na basta-basta lamang akong iwan ni Gerald. Hindi ako papayag. Nandito pala ako sa tapat ng bahay namin. Hindi ko namalayan. Para! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. May bisita yata kami. At may mga jeepney. At ilang tricycle na nakaparada sa harapan ng bahay namin. At iyong tricycle, parang kay Jingo yan Nandito na naman yung taong yan. Sapat to
Nagugulo ang isip ko dahil sa lalaking ito eh. Teka, parang maraming tao sa labas at sa loob ng bahay. Bakit kaya? At sandali, parang may pinapasok sila sa loob ng bahay na nanggaling sa isang jeepney. Bakit kaya? Ano kaya ang mga yon? May kasalang magaganap dito Anak, kanina pa tayo dito. Pero hindi pa lumalabas si Helen. Wala pala si Helen, inay. Baka nasa palengke yun. Hindi niya kasi alam na pupunta tayo ngayon dito sa kanila. Dito lamang kayo saglit at pupuntahan ko si Mang Temyong sa kusina. Mang Temyong? Oh, ikaw pala. Ba, nagugutom ka na ba? Hindi pa naman po. Nako, pasensya na kayo at mag-isa lang ako dito sa bahay. Umalis si Helen. Nakakahiya naman tuloy sa inay mo. Wala pong problema. Hindi ko naman po siniguro kay inay na baka mandadat namin si Helen dito. Dahil una, hindi niya alam ang pamamanhikan namin. At pangalawa, may maliit siyang negosyo na inaasikaso. Hindi ba niya nabanggit sa'yo kung saan siya pupunta? Hindi nga po eh. Wala naman akong alam na pupuntahan yun kundi dyan sa palengke. Palengke bahay lang naman ang kung niya pinupuntahan niya. Helen! Congrats ha! Ikakasal ka na pala! Itay? Narito ka na pala. Inay, narito na si Helen. Sweetheart, mabuti naman at dumating ka na. Jigoy, pwede ba? Mag-usap tayo sandali sa labas. Sige. Mang Temyong, inay, sandali lamang po at mag-uusap kami ng sweetheart ko. Tara na, sweetheart. Ano bang sasabihin ng sweetheart ko at gustong kaming dalawa lang mag-usap? Ano ba ito, ha? Anong ito? Namamanhikan na ako. Ano? Alam mo ba itong ginagawa mo? Naiintindihan mo ba? Ano ba naman kasing tanong yan? Namamanhikan ka nang hindi mo man lang sinasabi sa akin. Gusto kasi kitang sorpresahin, mahal eh. Gusto mo akong sorpresahin sa ganitong pagkakataon? Nalalaman mo ba ang ginagawa mo? Wala naman sigurong masama kung magpapakasal na tayo, hindi ba? Anong walang masama? Ginawa mo akong tanga! Helen? Anong kamo? May ibang lalaki sa buhay ni Helen? Opo, Uncle. Pero huwag ninyong ipagsabi ha. Atin-atin lamang ito. Pag may ibang nakaalam nito, kayo ang sisisihin ko dahil sa inyo ko lang to sinasabi. Sa bagay na yan, maaasahan mong walang ibang makakaalam dahil lalaki ako. Hindi uso sa aming mga lalaki ang marites-marites. Kaya nga ho sa inyo ko sinasabi dahil alam kong hindi kayo mahilig makimarites. At kung may mahilig makimarites ay mga babaeng tulad mo. Uncle! Oh, hindi ba? Tingnan mo nga itong ginagawa mo ngayon. Hindi ba't ichinichismis mo ang kaibigan mo sa akin? Hindi Hindi ko naman chinichismis si Helen eh. Sa inyo ko lang naman naikikwento eh. Nainis lamang kasi ako. Ganun. Inis ka lang sa kanya, kaya mo siya chinichismis, ganun ba? Naku pamangkin, yan ay isang hindi magandang gawain. Hindi porkit inis ka sa isang tao, sisiraan mo na. Teka nga muna. Balik nga tayo kina Jinggoy at Helen. Paano yan? Hiwalay na sila ngayon. Hindi pa. Hindi pa naman alam ni Jinggoy na may ibang lalaki sa buhay ni Helen eh. Kaya pala bukang bibig ni Helen noon na in-love daw siya. Hindi ko naman binibigyang pansin dahil akala ko si Jinggoy ang tinutukoy. Yun pala, ibang lalaki na. Namamanhikan ka nang hindi mo man lang sinasabi sa akin. Ano yun? Sweetheart, huwag mo namang masyadong ilakas ang boses mo. Maraming taong nakakarinig eh. Wala akong pakialam kahit sino makarinig. Helen, pakiusap naman. Pag-usapan natin ito ng tayong dalawa lamang. Tayong dalawa lang naman ang nandito ah. Oo nga, pero ang lakas-lakas ng boses mo. Dinig na dinig nilang sinasabi mo. Tingnan mo nga, nakatingin sila sa atin ngayon. Pwes, pasensya ka. Hindi ka kasi nag-iisip eh. Isipin mo ha, namamanhikan ka. Kayo hindi ko pa naman tinatanggap ang alok mong kasal.
ni hindi mo pinaalam sa akin na mamamanhikan ka ngayon eh. Tama din lamang nakasal na ang pinag-uusapan natin ngayon. Pwes, tatapatin na kita. Ayokong magpakasal sa'yo. Kung noon pa may ayoko nang magpakasal sa'yo, ha? Nung una mo akong inalok, hindi ko tinanggap yon. Mas lalo ngayon, ayaw kong magpakasal sa'yo. At pinuputol ko na ang relasyon natin ngayon. Helen. O pamangkin, naririyan ka na pala. Saan ka ba galing at bigla kang nawala? Ano bang pinagkakaguluhan ng mga tao yan sa bahay ni na Helen? Ang ingay-ingay. Hindi ko nga rin po alam eh. Kanina ko nga po napapansin dami-daming taong pumunta dyan eh. Ay, tingnan mo nga. Baka kung ano nang nangyayari sa Magdina. Dadalawa pa man din sila dyan. Ayoko nga. Baka mamaya makarinig na naman ako ng masakit sa kanya. Wala nang ginawang babaeng yan, kundi laitin ako eh. Pag ganitong pagkakataon, pwede pang isang tabi mo muna yung tampo mo sa kaibigan mo. Baka kung ano nang nangyayari sa kanila, hindi mo pa alam. Tayo pa man din ang kapitbahay na malapit sa kanila. Kung gusto ninyo, di kayo na lang pumunta dyan. Dahil ipinangako ko na sa sarili ko na hindi na ako lalapit sa kanya. Naku, ang batang ito. Teka nga, ako na lamang lalapit nang malaman ko kung bakit maraming tao sa bahay nila. Dahil sa ginawa mong ito, binabawi ko na ang pagtanggap ko ng pag-ibig mo. Maghiwalay na tayo. Pero huwag naman. Pag-iusap, huwag ka naman ganyan. Okay, kung ayaw mo pang magpakasal tayo, sige, hindi na kita pipilitin. Pero huwag mo namang sabihin maghiwalay na tayo. Gusto ko lamang sorpresahin kita eh. Pero kung ayaw mo pa, sige, hindi na kita pipilitin. Huwag mo lamang akong Bakit ka nagdesisyon na hindi mo muna ikinonsulta sa akin? At saka, napaka-conceited mo naman. Nag-assume ka na pakakasal ako sa'yo? Gayong ano? Wala. Ano ka ba naman? Para ka namang tanga. May pinag-aralan ka namang tao. Parang hindi mo nalalaman ang ginagawa mo. May pinag-aralan ka nga ba? Mukhang wala eh. Isipin mo ha, mamamanhikan ka nang hindi mo man lang sinasabi sa akin? At isa pa, bakit? Pumayag na ba akong pakasal sa'yo ha? Helen, pakiusap, huwag mo naman akong ipahiya sa maraming tao. At anong gusto mo? Iiwas ka sa kahihiyan? At para ano? Ako naman ang malagay sa kahihiyan. Ganun ba ha? Hindi mo pa nga alam kung payag ako magpapakasal sa'yo. Namamanhikan ka na? Gusto ko lang namang malagay na tayo sa tahimik. Kaya gusto ko nang magpakasal tayo. Ganon. Magpakasal kang mag-isa mo. Anak, bakit mo naman ginawa yun? Hiniya mo yung tao. Sino ba ang naglagay sa kanya sa alanganing sitwasyon? Ako ba, Itay? Ako ba? Hindi nga ba? Pamamahiya yung ginawa mo. Lantaran mo siyang pinahiya sa harap ng maraming tao. Nasaksihan ng kanyang ina yung ginawa mo. Sisihin niya ang sarili niya. Wag ako. Bakit kasi? Namamanhikan siya na hindi pinaalam sa akin? Sige nga. Saan ba kayo nakakita ng lalaking mamanhikan na hindi na nalalaman ng nobya? Sige nga, Itay. Sige nga. Pagsabi nga kayo sa akin kung may nabalitaan na kayong ganyan. Wala pa. Pero ngayon, meron na. At yun ay si Jinggoy. Anak, nandyan na ako. Pero sana naman, tinago mo na lamang sana. Hindi mo siya pinahiya sa maraming tao. Kung hindi mo siya gusto, ayaw mo magpakasal sa kanya. Hindi ganun. Ipinagsigawan mo pa kasi na hindi mo tinanggap yung alok niya na pagpapakasal. Abay, malaking kahihiyan yung ginawa mo. At ano ang gusto niyong gawin ko? Ang magpakasal sa kanya? Itay naman! Tignan niyo nga ang ginawa niya. Namanhikan siya nang hindi ko alam. Mayroon bang ganun, Itay? Ha? Ay, nako. Ganun ba ang klaseng babaeng pakakasalan mo? Bastos!
Hindi ka man lang binigyan ng kahihiyan. Nay, pagpasensya na natin si Helen. Nabigla lamang yun siguro. At Pwede ba? Huwag mo nang pagtakpan ang kabastusan ng babaeng yon. Hindi lamang ikaw ang pinalang hiya, kundi maging ako na magulang mo na nandoon ang sandaling pinahiya ka sa lahat ng mga tao. Huwag po kayong mag-alala at kakausapin ko siya. Ay, tigilan mo na nga yung kahibangan mong yan, Jinggoy. Hindi ka pa rin ba nadadala? At ano ang gusto mong isipin ng babaeng yon? Ang tama siya at ikaw ang mali. Inay, hindi ho ba pinauna ko na sa inyo na hindi alam ni Helen na mamamanikan tayo? Kaya nabigla lamang yun. Hindi dahilan ang kanyang pagkabigla para bastusin ka. At ang lakas ng loob na pagsalitaan ka ng ganyan sa harap ko mismo na magulang mo. Kung gayong hindi pa kayo mag-asawa, nagagawa kanyang bastusin. Paano na lamang kung mag-asawa na kayo? Kung ipinahintulot mong walang hiyain ka sa harap mismo ng magulang mo at sa harap ng ibang tao, ikaw na rin ang nag-alis ng respeto sa sarili mo. Bigyan mo naman ng konting respeto ang sarili mo, anak. Ipaglaban mo kung ano ang tama. At huwag kang manatiling tamebe kahit na inapak-apakan ka na niya. Ano po? Nagawa ni Helen ang ganong kawalang hiyaan sa harap mismo ng magulang ni Jinggoy? Oo, sobrang kahihiyan ang inapon ni Jinggoy sa harap ng tao. Lalo na sa inay niya na sa mga sandali rin yun, mamula-mula ang mukha. Sobrang kahihiyan. Sumusobra na talaga ang Helen na yan eh. Bakit ba kasi napakataas ang tingin niya sa sarili? Kung tutuusin, wala naman siyang pinagyayabang. Ay, nako. Awang-awa ko kay Jinggoy. Napakabait pa man din ng tao. Sa tuwing nadadaanan ako lagi na lamang nakangiti at nagbibigay galang. Ano ba naman ang Helen na yan? Porque ba maganda siya kaya ganyan na lamang siya kung mambastos ng kapwa. Lumalaki ang ulo dahil lagi siyang sinasabihang maganda. Kaya siguro, pinagmamalaki na ang kanyang kagandahan. Kahit naman maganda kung bulok naman ang ugali. Aanhin naman ang lalaking kagandahan niya kung bastos naman. Oo nga po Isa pa, nobyo na niya si Jinggoy. Hindi man lamang niya binigyan ng halaga ang relasyon nilang dalawa. Hirapan ako. Hindi ko na yata kayang mabuhay kung wala si Helen. Pupuntahan ko siya. Oh, Jinggoy, anak. Tanghali ka nang magising. Hindi ka ba papasok sa trabaho mo? Maglilib po ako ng 1 linggo, inay. Para saan? Para po ayusin ang relasyon namin ni Helen. Ano? Sa kabila ng ginawa niyang paghihiya sa'yo, makikipagmabutihan ka pa rin sa kanya, ha? Mahal na mahal ko po si Helen, inay. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita kung anong magiging buhay mo pag siya ang napag-asawa mo? Kung gayon pa lang hindi pa kayo mag-asawa, inaapak-apakan ka na. Paano na lamang kung kasal na kayong dalawa? Kasalanan ko naman kasi, inay. Namanhikan tayo na hindi ko lamang ipinaalam sa kanya. Siyempre nagalit. Ngayon ko nga lang napag-isip-isip na mali ang ginawa ko. Kaya hindi ko rin masisisi si Helen kung nakapagsalita man siya ng ganun sa akin. Ano? Maamahalin mo pa rin ang babaeng yon sa kabila ng pamamahiya niya sa'yo? Inay, nagkamali lamang si Helen. Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Oo, walang perpektong tao. Pero kung ganun na nga talaga ang ugali ng babaeng yon, ikaw rin ang mahihirapan. Mapagtitiisan mo ba ang ganung klaseng ugali? Mahal ko po si Helen, inay. Mahal na mahal ko po siya. Ay nako, nababaliw ka na sa babaeng yon. Hindi ako mabubuhay nang wala si inay. Siya ang buhay ko. Kalokohan! Hindi mo ba napapansin? Mukhang oportunista ang babaeng yon! Si Helen ang buhay ko, inay. Sana maintindihan niyo ako. Siya ang buhay ko. Kung ikamamatay mo ang kabiguan sa pag-ibig, marami na sanang namatay. Tigilan mo na nga yan. Kalalaki mong tao iiyak-iyak ka. Mabuti lang sana kung karapat-dapat mo siyang pag-aksayahan ng pagmamahal mo. Hindi naman! Hindi ko kayang mabuhay kung wala si inay.
Kaya sa ayaw ninyo at sa gusto, pupuntahan ko siya. Ay! Ang tigas ng ulo mo! Bahala ka na nga sa buhay mo! Whoops! Teka lang, bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ikaw pala, Jinggoy. Kumusta ka na? Nabalitaan ko ang nangyari at ikinalulungkot ko. Angie, mahal na mahal ko si Helen. Hindi ko yata kayang mawala siya sa akin. May maitutulong ba ako? Sabihin mo lang. At kung kaya ko, bakit hindi? Pwede bang samahan mo akong pumunta sa bahay nila? Ha? Oo nga pala, no. May tampuhan nga pala kayo. Hindi pa rin ba kayo nagkakaayos ni Helen? Hindi pa nga eh. Oo, okay lang kung ayaw mo. Pero kung yun ang makapagpapaligaya sa'yo, bakit hindi kita sasamahan? Teka, kailan mo ba siya planong pasyalan? Bukas ng umaga sana. Naku, wrong timing ka. Ninang ako ng bunsong anak ng ate ko. Bukas ng umaga ang binyag. Ganun ba? Sige, hindi bali na lang. Miss ko lamang siya. Kaya kahit ako na lang siguro mag-isang pupunta. Kailan mo ba siya bibisitahin? Bukas. Hindi ka na pala. Saan ka ba nanggaling? Diyan lamang po. Mano po, Itay. Ay, mabuti pa puntaan mo si Jinggoy sa bahay nila. Ano? Tama bang narinig kong sinabi niyo, Itay? Pupuntahan ko si Jinggoy sa bahay nila? Oo. At bakit ko naman siya pupuntahan sa bahay nila? Sorry ka, humingi ka ng tawad sa kanya, sa ginawa mo. At bakit naman ako hihingi ng sorry sa kanya, Itay? Nasaktan mo yung tao. May dapat lang na humingi ka ng pasensya sa kanya. Ayoko nga. Anak, mali ang ginawa mo. Nasaktan mo yung tao na walang masamang ginawa sa'yo. Pinahiya mo yung tao sa harap ng mga magulang niya. Hindi ho ba masama ang ginawa niyang pamamanhikan nang hindi ko nalalaman? Ipinaliwanag naman niya sa'yo hindi ba? Gusto ka lamang niyang surprisahin ng tao, kaya pinuntahan ka niya. Humingi ka ng tawad sa kanya nang sa ganun mawala yung tampo niya sa'yo. Sige na. Mali na kung mali. Nagawa ko na. Hindi na yun mababawi, Itay. Oo nga, hindi nga mababawi yun. Kaya nga, humingi ka ng tawad. Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Ano ba naman yung magpakumbaba ka at humingi ng tawad sa kanya? Kung may dapat mang humingi ng paumanhena, Itay, siya yun, hindi ako. Maliwanag na ikaw ang nagkamali. At bakit ako ang unang lalapit, ha? Sino ba siya? Ang ganda-ganda ko yata. At marami akong manliligaw. Maganda ka nga at marami kang maliligaw. Pero kung ganyan naman ang ugali mo, abay walang magtatagal sa'yo. Itay! Mabait si Jinggoy. Pero kahit anong kabait ng isang tao, magsasawa at magsasawa. Kung hindi mo babaguhin yung ugali mo, at isang araw, magigising ka na lang. Nawala na siya sa'yo. Pwede ba, Itay? Tama na yung paninirmo niya sa akin. Para sa'yo itong ginagawa ko. Nag-iisa kang anak ko. Wala na ang inay mo. Matanda na rin ako. Ayokong dumating ang panahon na wala nang magmamahal sa'yo. Dahil sa ugali mo. Kuya, para. Malapit na ako sa apartment na pinuntahan namin noon na Gerald. Ha? May kotseng dumating sa tapat ng apartment ni Gerald. Si Gerald! Tama! Kotse yun ni Gerald. Teka. Aapurahin ko para magkausap kaming dalawa. Hindi pwede na basta lamang niya akong iiwan ni Gerald. Siya nga. Si Gerald nga. At patungo na siya sa pintuan ng kanyang apartment. Lalapitan ko na siya. Tatawagin ko. Gerald! Gerald! Ako nga. Nagulat ka?
Anong ginagawa mo dito? Ano pa? Di sinusundan kita. Ang lagay ba naman pagkatapos mo akong gamitin, ganon-ganon na lang, na para lang akong basahan na pagkatapos mong gamitin, iiwan mo? Nagawa mo ng gusto mo. Iniwan ako na Alicia. Ano ba bang gusto mo? Yun na nga Iniwan ka na ni Alicia. Pero nandito ako, Gerald. Sige. Narito ka rin lang. Sige. Pumasok ka sa bahay. Salamat. Sinasabi ko na nga ba't hindi mo ako mahihindian Gerald. Totoo ba itong nakikita ko? Totoo ba? Si Helen, yung nalikan ng lalaking bagong dating. At ngayon, ay nasa loob na ng bahay. Hindi totoo ang nakikita kong ito. Namamalik matalabang ako. Hindi totoo ito. Hindi totoo. Ngayon, sagutin mong tanong ko. Paano nalaman ni Alicia na naroon tayo ng araw na yun, ha? Ewan ko. Huwag ka lang magkaila. Tayong dalawa lamang nakakaalam ng lugar na yon na pinuntahan natin. Baka may ibang nakakita na nagpunta tayo doon sa sinabi mong lugar. Ikaw lang at akong nakakaalam noon tungkol sa pagkikita natin sa lugar na ito. Paano niya nalaman kung hindi ikaw ang nagsabi? Hindi ko nga alam Isa pa, mahalaga pa ba kung sino ang nagsabi sa kanya? Maganda nga itong nangyari. Para hindi na kayo magtatagpo pa. Pwede na tayong lumantad. At hindi na kailangang magtago-tago pa tayo. Total, pareho naman tayong single. Walang pananagutan sa buhay, hindi ba? Maganda ka. Magaling ka sa kama, oo, pero ikinalulungkot ko. Si Alicia talaga ang mahal ko. Manloloko ka! Ako? Manloloko ka! Manloloko ako? Ikaw? Anong tawag mo sa sarili mo? Hindi ka rin mamanloloko. At kung may isang babae na may karapatang manumbat sa akin na manloloko, walang iba kundi si Alicia yun. Pero ikaw, anong karapatan mo para sabihan akong manloloko? Ikaw naman ang may nobyo. At sa ating dalawa, palagay ko, ikaw ang mayroong mas mabigat na kasalanan dahil iisa lamang ang niloko ko. Si Alicia. Ikaw, hindi ba't niloko mo lang ang nobyo mo? Nang agaw ka pa ng nobyo ng iba? Paano mo nagawa yun, ha? Sa kaibigan mo? Paano? Paano mo ito nagawa sa akin, Helen? Saan ako nagkulang? Bakit sakit ang ginanti mo sa labis na pagmamahal ko sa'yo? Bakit? Walang hiya ka, Helen. Habang pinaglalaban ko pala ang pag-iibigan natin, nakikipagkita ka pala sa ibang lalaki. Kaya pala ganun na lamang ang panghihiya mo sa akin at sa inay ko. Mayroon ka na palang iba. At nagawa mo akong lokohin. Pinagsasabay mo pala kami ng lalaking yan. Walang hiya ka. Manloloko. Tama nga si inay. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Isa kang oportunista. Ano na naman bang ginagawa mo dito? Baka may makakita sa atin dito. Isumbong na naman ako kay Alicia. Gerald, iniwan ka rin ni Alicia. Bakit mo pa sinisiksik ang sarili mo sa kanya? Ipagpatuloy na lang natin ang relasyon natin dalawa. Wala tayong relasyon. Helen, nagsipig lang tayo pero wala tayong relasyon dalawa. Anong walang relasyon? Anong tawag mo doon sa mga gabing magkasiping tayo? Anong tawag mo sa pag-aangkin mo sa katawan ko, ha? Hindi ba't kayo na yun nagawa dahil may relasyon tayong dalawa, ha? Kinalulungkot ka. Kung turing mas mahal ginawa natin na may relasyon tayo, para sa akin wala. Wala tayong relasyon. Niloko mo ako! Niloko mo ako! Hindi kita niloko. Alam mo may karelasyon akong iba. Paano na sabing niloko kita, ha? Kung ganun, bakit mo ako kinalaw? Bakit mo ako kinalaw?
Bakit hindi mo tanongin yung sarili mo? Hindi ba ikaw yung napakita ng motibo sa akin? Lalaki ako, Helen. Tapos pagpakitaan mo ko ng motibo, binagbilagan kita. Hindi ako makakapayag na hindi mo ako pananagutan. Hindi ako papayag. At anong gagawin mo? Ang guluhin ng buhay ko? Paano? Sa palagay mo? Paintulog kong gawin mo yun. Binabalaan kita, Helen. Huwag na huwag mong susubukang kalawin si Alicia. At ako ang makakalaban mo. Oo na. Sabihin mo ng lahat ng gusto mong sabihin. Basta, mag-usap tayo. Mas mabuti pa siguro umalis ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi tayo Ang naaayos. kapal talaga ng mukha mo, no? Umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Sandali lang! Mag-usap tayo! Sandali lang! Ano bang pag-uusapan natin, ha? Ang tungkol nga sa relasyon nating dalawa. Anong tungkol sa ating dalawa? Sinasabi mo, wala tayong relasyon. Gerald! Umalis ka na. Baka na makakita pa sa atin dito. Kaibigan mo, kilala ni Alicia. Tuluyan na siyang mawawala sa akin. Eh, umalis ka na. Helen? Jinggoy! Oh, ang nobyo mo yata yun. Ibig sabihin ito. Jinggoy! Sino ang lalaking yan, Helen? Sino? Lalaki mo? Paano mo nagawa ito sa akin, Helen? Paano mo nagawa ito? Helen, palagay ko, kalabis na ako dito. Sige, aalis na ako. Gerald! Huwag mo akong iwan! Ano ka ba? Gerald! Nariyan ang nobyo mo. Pare, Gerald! kailangan ko na umuwi. Iuwi mo na yan sa kanila. Gerald! Hindi, pare. Ikaw na lang yung mag-uwi sa kanya. Hindi ko na kailangan ng babaeng two-timer. Pagod na ako. Hindi ko na talaga may kakaedad na ako. Mabilis na ako mapagod ngayon. Mabuti lang sana kung may asawa ako o anak. Kasama ko. Nasaan na kaya si Jinggoy ngayon? May asawa na kaya siya? Mula nang magkita niya kaming dalawa ni Gerald na magkasama, hindi na siya nagpakita sa akin. Ano kaya kung ako na lang ang lalapit sa kanya? Si Jinggoy at si Angie, magkakpay. Helen? Oh, Helen, ikaw pala. Kumusta na? Ang tagal nating di nagkita. Helen, kumusta ka na? Teka, ikaw lang bang mag-isa ang nagdadala ng mga pinamalingki mo? Nasaan ba ang asawa mo o kaya mga anak? Di ka ba nila sinasamahan? Sweetheart. Okay lang ba kung tutulungan natin si Helen na magdala tong pinamalengke niya? Si Angie pa lang na pangasawa ni Jinggoy. Masayang masaya si Angie samantalang ako. Nag-iisa at nalulungkot. Kung pinahalagaan ko lamang sana ang pag-ibig ni Jinggoy. Kung nakontento na sana ako sa buhay na ibinigay sa akin ni Jinggoy noon. Si Jinggoy sana ang kasama ko ngayon. At nagmamahal sa akin. Bakit? Bakit ganito ang nangyari sa buhay ko? Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.